Mainit ang sikat ng araw sa lungsod ng Iloilo nang tanggapin ni Miguel, isang freelance documentarist at urban explorer, ang isang sulat na walang return address. Nakalagay lamang sa sobre ang kanyang buong pangalan at address. Gamit ang lumang papel at sulat kamay na tila galing pa sa dekada 70, agad itong tumawag ng atensyon. Kung naghahanap ka ng kwento, pumunta ka sa barangay na wala sa mapa. Sa paanan ng bundok Madyaas, may isang baryong matagal nang nawawala. Doon mo makikita ang tunay na kwento, ang kwentong bawal isalaysay. Isang kaibigan hindi niya kilala kung sino ang nagpadala. Pero dahil kilala siya sa paggawa ng mga dokumentaryo tungkol sa misteryo at kababalaghan sa mga probinsya ng Pilipinas, mula sa mga lumang ospital sa Baguio hanggang sa mga abandonadong sementeryo sa Samar, hindi na siya nagdalawang isip. Habang binabasa niya ang sulat, may nakasama itong lumang Polaroid na larawan. Isa itong imahe ng matandang kapilya sa gitna ng makakapal na punong kahoy. Sa ibaba nito, may nakasulat sa lapis, San Ramon, Antique. Bago ito nawala, naging palaisipan kay Miguel kung paano nawala ang isang buong baryo. Walang nababanggit na San Ramon sa mapa ng Antique. Kahit sa internet, wala siyang mahagilap na impormasyon. Lalo lamang lumalim ang kanyang interes. Mga alaala ng nakaraan, naalala niya ang kwento ng kanyang yumaong lolo na taga-Antique. Madalas nitong banggitin ang mga lumang baryo na nilamon ng gubat at ang mga nilalang na may balat ng tao. Noon ay biro lang niya itong tinitingnan, pero sa sulat na iyon, parang muling nabuhay ang mga kwento ng kanyang kabataan. Lumapit siya sa mga kaibigang local fixer, mga taong sanay sa paghahanap ng mga lugar na hindi tinutungo ng karaniwang turista. Ngunit kahit sila'y tila natakot sa pangalan ng baryo. Miguel, may alamat dyan. Lahat ng pumasok, hindi na lumalabas. Ni Is, hindi gumagana sa lugar na yan. Kung totoo man yang baryo, sigurado ako may dahilan kung bakit nawala yan. Pero hindi niya alintana ang mga babala. Lalong tumitibay ang kanyang kagustuhang puntahan ito. Hindi lang dahil sa posibleng kwento para sa dokumentaryo, kundi may isang parte sa kanya na parang may hinihila patungo sa lugar. Pagpaplano ng lakbay, inumpisahan niya ang paghahanda. Dinala niya ang kanyang IRR camera, drone, satellite phone, notebook, extra batteries, canned goods, at mapa ng buong Antique. Sa kabila ng kakulangan ng impormasyon, isang matandang mangingisda sa baybayin ng Hamtic ang nagsabi sa kanya na may daan papasok sa San Ramon sa pagitan ng dalawang ilog. Pero mag-ingat ka. Hindi lang gubat ang kalaban mo roon. Kaya't agad siyang tumulak. Nagsimula ang kanyang lakbay mula sa Hamtic patungong Kanluran, patungo sa paanan ng bundok Madyaas. Maglalakad siya ng 2 araw upang makarating sa sinasabing lugar ng San Ramon. Hudyat ng simula, habang nilalakbay niya ang makitid na daan sa kagubatan, nakararamdam siya ng kakaibang pakiramdam. Parang may matang nakabantay sa kanya mula sa likod ng mga puno. May tunog ng kaluskos pero wala namang hangin. Ang mga ibon ay biglang tumahimik. Sa bawat yapak niya, parang may kasamang bulong sa hangin. At sa tuwing ilalabas niya ang kanyang drone, laging nawawalan ng signal kapag lumilipad patungong Hilaga, doon sa direksyon ng sinasabing baryo. Simula ng kababalaghan bago magtakip silim, narating niya ang isang bakas ng lumang kalsada na nababalutan na ng damo. Sa gilid nito, may karatulang bahagyang natatakpan ng lumot, maligayang pagdating sa San Ramon, nanginig ang buo niyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi sa tila panaginip na unti-unting nagkakatotoo. Nagpasya siyang magtayo ng kampo malapit sa karatula. Sa loob ng kanyang tent, sinimulan niyang isulat ang mga kaganapan sa kanyang journal. Journal entry ni Miguel, Araw 1, hindi ko alam kung ito ba ay simula ng isang magandang kwento o simula ng katapusan ko. May baryo nga sa dulo ng kagubatang ito, at ngayon pa lang, parang may pumapansin na sa akin. Magsisimula na ang lahat bukas.
Hindi na ako makakabalik hanggat hindi ko nalalaman ang buong lihim ng San Ramon. Sa labas ng kanyang tent, muling may kaluskos. Tila may dumaan. Ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dapat. At sa di kalayuan, may liwanag na biglang sumiklab at agad ding nawala. Kinabukasan, habang basang-basa pa ang damo sa hamog ng madaling araw, muling bumangon si Miguel. Nakahanda na ang kanyang backpack at camera gear. Pagtingin niya sa direksyon ng karatula, napansin niyang tila may nagbago. Ang mga dahon na dati may mga bulaklak ay tila nanilaw at nalanta. Hindi niya ito pinansin, sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang hangin ay malamig, tila galing sa kailaliman ng lupa. Habang lumalalim siya sa kabubatan, unti-unting nawawala ang mga tunog ng kalikasan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga hayop, parang patay ang buong paligid. Maging ang kanyang relo na may kompas, umiikot-ikot lang ang karayom, tila nalilito kung saan ang hilaga. Ang daan patungong wala ang daan ay unti-unting nagiging makitid, at ang mga punong kahoy ay tila lumalaki at nagsasanga patagilid, parang hinaharangan ang kanyang daraanan. Napansin din niyang parang pamilyar ang ibang puno at bato na nadaraanan niya, tila ba paikot lang siya. Para makasiguro, inilabas niya ang kanyang chalk at markado ang mga puno na nadaraanan niya. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, nakita niya ulit ang parehong punong may marka. Hindi pwede to, hindi ako paikot, bulong niya sa sarili. Nilabas niya ang kanyang kamera upang i-record ang kakaibang karanasang iyon, ngunit pag-on niya ng device, bigla itong namatay. Fully charged ito kanina lang. Ang matandang tagagubat sa kanyang patuloy na paglalakad, napansin niyang may isang maliit na kubo sa di kalayuan, bahagyang natatakpan ng mga halamang gumagapang sa bubong. Lumapit siya, at doon niya nakita ang isang matandang lalaki na tila tagabantay ng gubat. Mapuputi ang mata nito, walang iris, ngunit nakatitig sa kanya na parabang nababasa ang kanyang isipan. Dumating ka na, sabi ng matanda na tila inaasahan siya. Hindi lahat ng pumasok ay nakalabas. Baka isa ka na sa kanila. Nagpakilala si Miguel at inilahad ang layunin niya na matunton ang baryong San Ramon. Kung iyon ang hanap mo, huwag mong hintayin na ito ang matagpuan mo. Dahil kung hahanapin mo ito bilang baryo ng tao, hindi mo ito makikita. Pero kung bubuksan mo ang iyong paningin sa mga hindi nakikita, mararating mo ang pinto ng San Ramon. Iniabot ng matanda ang isang amuletong yari sa kahoy at may ukit ng mata sa gitna. Pananggalang mo ito, Anya. Pero hindi ito makakapagligtas sa iyo kung puso mo'y puno ng takot. Mga paalala ng luma at itinagong banta, nagpatuloy si Miguel sa paglalakad, dala ang amuleto. Napansin niyang may mga ukit sa mga punong kahoy, mga simbolo na parang sinaunang baybayin, ngunit mas magaspang at tila may kasamang dugo na nanuyo na. Sa bawat hakbang niya, mas nagiging mabigat ang hangin. May mga bahagi ng kagubatan na parang hindi na bahagi ng natural na mundo. Ang mga sanga ay parang gumagalaw sa gilid ng kanyang mata, pero kapag tinitigan niya, ay tahimik lang ito. Sa isang bahagi ng daan, nakarinig siya ng tinig, isang babaeng umiiyak. Huminto siya. Nilingon ang paligid. Wala namang tao. Maya-maya, nakita niya ang isang anino ng batang babae sa gilid ng isang puno. Walang mukha. Puro itim lang. At sa isang iglap nawala ito. Pati ang hangin ay tila humigop ng lakas mula sa kanyang katawan. Ang batas ng gubat, nagpahinga si Miguel sa isang bato sa ilalim ng malaking puno. Mula rito, tanaw niya ang isang maliit na lawa sa gitna ng kakahuyan. Napansin niya na sa gitna ng lawa may bahay na tila lumulutang. Hindi niya alam kung ilusyon lang ito. Pero nang itutok niya ang kamera, bigla ulit itong namatay. Ang drone niya, nang pinalipad niya, ay tumigil sa ere at bumulusok pababa. Nabasag ito at hindi na gumana.
Habang nilalapitan niya ang lawa, naramdaman niya na parang minamanmanan siya. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang mga aninong hugis tao, pero hindi gumagalaw. Parang rebulto, pero may mga mata na pula na nakatitig sa kanya. Napatras siya. Napalingon sa kaliwa, wala. Sa kanan, wala. Ngunit sa likod niya, biglang may tumapik sa kanyang balikat. Walang tao. Hudyat ng hangganan sa dapit hapon, nakita niya ang isang tulay na yari sa kahoy na tila lumana at sira-sira. Sa kabilang dulo ng tulay ay may makapal na ulap o hamog na bumabalot sa kabubatan. Dito nagsimula ang pagbabago ng lahat. Paglapit niya sa tulay, hindi na niya marinig ang sarili niyang hakbang. Wala na ring tunog ang paligid. Parang inilipat siya sa isang lugar na walang oras, walang espasyo. Pumasok siya sa tulay, dahan-dahang naglakad. Sa bawat yapak, nararamdaman niyang parang may humihila sa kanya, parang may bumubulong sa hangin, tuloy ka. Tumingin ka sa likod. Isa ka na sa amin pero hindi siya tumigil. Pagdating niya sa dulo ng tulay, biglang nawala ang ulap. At sa harap niya, lumitaw ang isang daan patungo sa isang baryong tila nahulog sa nakaraan. Luma ang mga bahay, tahimik ang paligid, at may kapilyang katulad ng nasa larawan. Narating na niya ang San Ramon. Habang nakatayo si Miguel sa harap ng baryo, tila huminto ang oras. Sa kanyang paningin, parang hindi umuusad ang araw, ang liwanag ng dapit hapon ay nananatili sa himpapawid, parang ayaw tuluyang lumubog. Ang mga bahay sa San Ramon ay yari sa kahoy, may ibang halos gumuho na, at ang iba na may parang bagong gawa. Ang kapilyang nasa larawan ay nandoon nga, nakatayo sa gitna ng baryo, ngunit wasak ang bintana at punit-punit ang kurtina sa loob. Tahimik. Walang gumagalaw. Unang pagtapak sa baryo nang tumapak si Miguel sa mismong daanan ng baryo, nakaramdam siya ng panlalamig na parang dumaloy mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Kakaiba ang simoy ng hangin, mabango na may halong bulok na amoy ng dahon at lumang kahoy. Walang tao sa paligid. Pero ang kakaiba, ang mga pintuan ng bahay ay bahagyang nakabukas, na para bang may mga matang nakasilip mula sa loob. Nagdesisyon siyang manatili sa isang bakanteng bahay sa tabi ng kapilya. Hindi ito mukhang ligtas, pero mas maigi kaysa sa matulog sa gubat. Inayos niya ang kanyang gamit sa isang silid na may lumang kutson. Umupo siya sa gilid nito at sinimulang isulat ang ikalawang entry sa kanyang journal. Journal entry ni Miguel, araw 2, narating ko ang San Ramon. Pero hindi ito tulad ng inaasahan ko. Tahimik. Walang tao. Pero alam kong may nanonood. Ramdam ko. Ang baryong ito ay hindi nawawala, nagtatago lang. At ngayong nakita ko na ito, ang tanong makakabalik pa ba ako? Mga bulong ng unang gabi pagsapit ng gabi, unti-unting nabalot ng makapal na hamog ang buong baryo. Ang liwanag ng buwan ay nahahati-hati sa mga sanga ng puno sa paligid. Mula sa loob ng bahay, naririnig niya ang unti-unting paghuni ng mga kuliglig at kakaibang tunog na hindi niya maipaliwanag. Tik-tik-tik-tik, nagising ang kanyang pakiramdam, isang tunog na noon pa niya naririnig sa mga kwento ng matatanda. Isa raw itong hudyat ng nilalang na lumilipad sa gabi at nagbabalakayo bilang tao sa araw. Lumabas siya saglit upang silipin kung may tao sa labas. Walang gumagalaw, pero may aninong mabilis na dumaan sa bubungan ng kapilya. Paglingon niya, wala na ito. Mabilis. Tahimik. Parang hindi tao. Ang munting bisita pagbalik niya sa loob, may bata sa sulok ng kanyang silid. Nakaupo. Nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. Manipis ang katawan nito, maputla, at may malalalim na mata. Hindi ka dapat nandito, wika ng bata. Bantay ang gabi. Napatigil si Miguel. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo sila nakikita kasi hindi mo pa sila naiintindihan.
Pero sila, matagal ka na nilang nakikita. Maya-maya, biglang naglaho ang bata, para bang usok lang ito na nahipan ng hangin. Gabi ng pagkalito sa pagdaan ng oras, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Ngunit sa likod nito, nagsimulang marinig ni Miguel ang mga yabag, mabibigat, parang may dalang kahoy o bakal. Nagmumula ito sa labas ng bahay, paikot-ikot, paikot-ikot. At sa bawat pagdaan ng tunog, unti-unti siyang nanlalamig, hindi dahil sa takot kundi dahil parang hinihigop ng tunog ang kanyang lakas. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang nilalang, matangkad, kuba, may mahahabang kuko, at mata na pula ang ningning. Lumilipas ito sa gitna ng kalsada na tila hindi siya kita. Pero alam niyang napansin siya, dahil bigla itong tumigil, tumingin diretsyo sa kanyang bintana, at mumiti. Ngiting may matulis na ngipin. Ang kapilyang may lihim nang wala na ang nilalang, dali-dali siyang lumabas at tinungo ang kapilya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa kanya roon. Pagpasok niya, naamoy agad ang halimuyak ng kandila, bagamat wala siyang nakitang sindi. Sa altar, may lumang aklat na tila hindi ginagalaw sa loob ng daang taon. Binuksan niya ito, at sa mga pahina ay may mga tala tungkol sa mga bantay ng baryo, mga aswang, tik-tik, at iba pang nilalang na naninirahan sa gabi at nagbabalakayo sa araw. Ayon sa tala, pinoprotektahan daw ng mga nilalang ang baryo mula sa mga dayo, at pinapatay ang sinumang sumira sa balanse ng katahimikan. At sa dulo ng pahina, may isang babala, kung narito ka na, ikaw ay bahagi na ng lihim. At ang lihim ay hindi na maaaring iwan. Pagsikat ng araw lumipas ang gabi. Pagsikat ng araw, mistulang walang nangyari. Maliwanag na muli sa baryo. Maaliwalas ang simoy ng hangin. Ngunit sa mga baka sa lupa, mga yabag, gasgas sa dingding, at aninong naiiwan sa salamin, alam niyang totoo ang nangyari. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, gaano katagal na siyang nasa baryo? At anong klaseng katahimikan ang naghihintay sa kanya sa susunod na gabi? Pagmulat ng mga mata ni Miguel sa umagang iyon, dama niyang may nagbago. Hindi lang sa paligid kundi sa kanya mismo. Para bang kahit natulog siya ng ilang oras, hindi na siya ganoon katao. May bahid ng katahimikan sa loob ng kanyang isipan, at ang pakiramdam niya ay parang isang panaginip lang ang lahat ng nangyari noong gabi. Ngunit sa mga marka ng kuko sa pader at sa basang yapak sa sahig, alam niyang totoo ang lahat. Lumabas siya ng bahay at muli niyang minasdan ang baryo. Maliwanag ang araw ngunit tila walang liwanag na tunay na tumatama sa paligid. Para bang ang liwanag ay nagiging anino paglapag sa lupa. Mga mukha ng katahimikan habang lumalakad siya sa gitna ng baryo, unti-unting lumalabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan, mga mukha na maputla, walang emosyon, at mga mata na walang kinang. Binati niya ang isang matandang babae sa gilid ng daan. Magandang umaga po. Hindi ito tumugon, bagkus ay tinanguan lamang siya at dahan-dahang lumakad palayo. Sa likod ng bawat tingin ng mga taga-baryo ay parang may nakatagong babala. Wala sa kanila ang nagsasalita ng diretsyo, ngunit ang bawat kilos ay parang may sinasabi, huwag kang gagalaw ng walang pahintulot. Isa sa kanila, isang batang babae, ang lihim na lumapit sa kanya at binulungan, kapag sumapit ang ikatlong gabi, huwag ka nang lalabas. Mga bakas nang lumipas na padpad si Miguel sa likurang bahagi ng kapilya. Doon, natagpuan niya ang isang maliit na sementeryo, natatakpan ng damo at mga lumang krus na yari sa kahoy. Sa gitna nito ay may isang malaking lapida na hindi niya mabasa ang pangalan, binura na ng panahon. Ngunit sa ilalim ng lapida, may inukit na salita sa lumang baybayin, paglingkuran mo ang katahimikan, at ililihim ka nito sa kabuluhan. Tila ba ang buong baryo ay isang nakatagong mundo, at ang mga naninirahan dito ay mga nilalang na namumuhay sa pagitan ng katahimikan at kadiliman. Ang ulap na hindi umaalis na pansin ni Miguel na sa dulong bahagi ng baryo, may isang bahagi ng gubat na palaging nababalutan ng ulap.
Kahit tanghaling tapat, ang ulap ay hindi umaalis. Mula sa kwento ng batang babae, nalaman niyang iyon daw ang hangganan, ang lugar kung saan walang bumabalik. Likas na mausisa, sinubukan ni Miguel na lapitan ito. Ngunit paglapit niya, nakarinig siya ng boses mula sa loob ng ulap, wala kang karapatan dito. Biglang nanigas ang kanyang mga binti. Parang may humawak sa kanyang mga paa at hindi siya makagalaw. Nang makawala siya, tumakbo siya pabalik sa gitna ng baryo. Ang dato ng katahimikan kinagabihan, isang matandang lalaki na mukhang pinuno ng baryo ang lumapit sa kanya. May suot itong lumang damit na parang pari o babaylan. Ikaw ang dayong may dalang mata ng liwanag, sabi nito, sabay turo sa suot niyang amuleto. Kung nais mong makaalis ng buo, dapat mong malaman ang kwento ng baryo. Inaya siya ng datu sa isang lumang silid sa likod ng kapilya. Doon niya nalaman ang pinagmula ng San Ramon. Ang kwento ng San Ramon ayon sa matanda, ang San Ramon ay minsang isang payapang baryo sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang gabi, may dumating na dayuhan, isang albularyo na nagpakilalang magpapagaling sa isang batang may sakit. Subalit ang albularyong iyon ay hindi tao, kundi isang nilalang na naghahanap ng bagong teritoryo. Ginamit nito ang bata bilang alay upang mabuksan ang daan ng ulap, isang lagusan papunta sa mundong pinanggalingan ng mga nilalang na gaya niya, mga aswang, tikbalang, at multo. Nang matuklasan ng mga taga-baryo ang katotohanan, huli na ang lahat. Isa-isa silang sinapian, kinain, o piniling mamuhay bilang tagabantay ng hangganan. Ang San Ramon ay hindi na baryo ng tao, kundi baryong binabantayan ng lihim, isang lugar na hindi kayang hanapin ng mapa, kundi ng isip at paniniwala. Kalagayan ng pananatili, bakit ako? Bakit ako ang napadpad dito? Tanong ni Miguel. Dahil ikaw ang naghahanap ng totoo. At ang katotohanan ay laging may kapalit. Hindi lahat ng naghahanap ay may kakayahang umalis. Binigyan siya ng matanda ng isang babala, sa ikatlong gabi, kapag narinig niya ang mga kampana ng kapilya, kahit walang gumagalaw dito, huwag siyang lalabas. Ang ikatatlong gabi ay gabi ng pagsubok. Kung malampasan mo, may pagkakataon kang makabalik. Ngunit kung hindi magiging bahagi ka na ng kwento ng baryong ito. At muling tumahimik ang gabi sa pagbabalik ni Miguel sa kanyang silid, tila ba mas mabigat ang hangin. Hindi lang siya basta dayo, kundi isa ng bahagi ng baryong walang pangalan. At sa likod ng ulap na hindi umaalis, naroroon ang kasagutang hindi pa niya kayang harapin. Sa kanyang paningin, unti-unting nagdidilim ang paligid, hudyat ng panibagong gabi. Isang gabing hindi tulad ng dati. Ang ikatlong gabi sa San Ramon ay dumating na may kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi takot. Tahimik na umaaligid, tahimik na nakamasid. Si Miguel, na ilang araw nang nakakulong sa baryong nawawala sa mapa, ay hindi na makapikit. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa dilim ng silid, habang hawak-hawak niya ang kanyang journal, at ang amuletong bigay ng kanyang yumaong lolo. Simula ng gabi ng pagsubok 9:00 ng gabi, nagsimula ng lumamig ang hangin, mas malamig kaysa sa mga nakaraang gabi. Napansin niyang parang nawawala ang liwanag mula sa ilawan na dala niya. Bigla, sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mahihinang kampana ng kapilya. Ding! 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 3 beses. Walang hangin. Walang tao sa labas. Pero malinaw ang tunog. Bigla siyang nakaramdam ng paninindig ng balahibo. Naalala niya ang babala ng matanda, kapag tumunog ang kampana, kahit walang gumagalaw, huwag kang lalabas. Pero parang may bumubulong sa tenga niya. Labas, Miguel, kailangan mo kaming makita. Laban ng kalooban ang kanyang isipan ay nahati sa dalawa, isa ang gustong magtago, ang isa na may gustong malaman ang buong katotohanan. Sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Kinuha niya ang amuleto at inilagay sa bulsa. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa lumang bahay.
Pagkalabas niya, nagulat siya, ang baryo ay ibang-iba. Ang mga bahay ay nasusunog ngunit walang init. May mga taong naglalakad ng patalikod, at ang buwan sa langit ay kulay pula. Lahat ay tahimik, tila isang eksena mula sa panaginip na bangungot. At doon niya nakita sila, mga nilalang na parang tao, ngunit hindi. Pagharap sa mga nilalang una niyang nakita ang tik-tik, lumilipad, may mahabang dila na parang tumutunto ng dugo. Nakatitig ito sa kanya pero hindi lumalapit. Paglingon niya sa kanan, may manananggal na nakaangkla sa bubungan, ang kalahating katawan nito ay parang palutang-lutang sa hangin. At sa gitna ng kalsada, may isang babae, maputi ang balat, mahabang buhok, ngunit wala itong mukha. Ang mukha nito ay tila papel na malinis, walang mata, ilong, o bibig. Narito ka na. Ang gabi ng pagsubok ay hindi para sa matapang, kundi para sa marunong umamin ng takot. Biglang kumulog at sumabay sa kulog ang sabay-sabay na huni ng mga hayop mula sa gubat. Ang ulat sa paligid ng baryo ay bumaba, bumalot sa kanya na parang usok, at dinala siya sa isang lugar na wala na sa baryo. Ang lihim sa loob ng gubat sa gitna ng usok, napadpad siya sa gitna ng kagubatan, ang parehong gubat na pinagdaanan niya noon pa. Ngunit ngayon, kakaiba ang itsura nito. Ang mga puno ay may mukha at ang mga ugat ay gumagalaw. Sa kanyang harapan ay may altar na gawa sa mga bungo at buto. Isang boses ang muling lumitaw, mas malalim, mas matanda. Ikaw na may mata ng liwanag, nais mo bang malaman ang katotohanan? Ang kabayaran ay ang iyong sarili. Isang aninong babae ang lumabas mula sa likod ng altar. Ito ay si Isabel, ang ina ng batang inalay noon ng albularyong nilalang. Siya ay isa ng ayong tagapangalaga ng baryo, nakatali sa pagitan ng mundo ng tao at ng nilalang. Ang San Ramon ay naging pugad ng mga nawawala. At ikaw, Miguel, ay hindi aksidenteng napadpad dito. Hinatak ka ng tawag ng dugo dahil ikaw ay apo ng nagtatag ng San Ramon. Pagtanggap sa katotohanan, hindi makapaniwala si Miguel. Ang lolo niyang si Lolo Simeon ay isa sa mga orihinal na tagapagtanggol ng baryo, at sa huling bahagi ng kanyang buhay, tinakasan nito ang baryo upang itago ang amuletong kayang pigilan ang pagbangon ng mga nilalang. At ngayon, si Miguel ang tanging may hawak ng kapangyarihang iyon. Kung nais mong umalis, isuko mo ang alaala ng lahat ng ito. Wala kang babalikan. Ngunit kung mananatili ka, ikaw ang magiging susunod na tagabantay ng katahimikan. Ang pasya naglakad siya pabalik sa gitna ng baryo, habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid. Ang mga nilalang ay naglalaho, ang mga bahay ay muling bumalik sa tahimik na anyo. Ngunit sa kanyang puso, may pa siyang kailangang gawin. Sa harap ng kapilya, itinayo niya ang journal at ang amuleto. Hindi pa ako tapos. Hindi ako alis hanggat hindi ko naililigtas ang baryong ito, o hindi man lang nailalahad ang buong kwento nito. Pagkasabi niya nito, isang liwanag ang lumitaw mula sa langit. Hindi ito araw. Hindi rin buwan. Isa itong tanda na tinanggap siya ng baryo bilang bagong tagapangalaga. Simula ng pagbabago ang kampana ng kapilya ay muling tumunog, ngunit ngayon ay walang takot sa kanyang dibdib. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit sa gabing ito, nalampasan niya ang pagsubok. At mula sa madilim na sulok ng baryo, may mga matang nakatingin, hindi bilang kalaban, kundi bilang sa pagsapit ng madaling araw. Matapos malampasan ni Miguel ang ikatlong gabi ng pagsubok, tila may bago ng enerhiya sa baryo ng San Ramon. Hindi na ito ganoon kadilim, at kahit papaano ay may liwanag na unti-unting sumusulpot mula sa mga sanga ng punong dati tila kalansay. Ngunit alam ni Miguel na hindi pa ito ang wakas ng kanyang pakikibaka. Hindi pa niya nauunawaan ang buong katotohanan. At ngayon, ang kanyang susunod na misyon ay ang hanapin ang aklat ng lihim, isang sinaunang kasulatan na sinasabing naglalaman ng tunay na pinagmulan ng baryo, ng mga nilalang, at ng koneksyon niya rito.
Panawagan ng kalikasan. Maaga pa lang, sinimulan na ni Miguel ang paglalakad patungong gubat sa likod ng kapilya. Hindi na ito nababalutan ng ulap gaya noong una niyang pagtatangka. Ngunit habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, napansin niyang may mga halaman at puno na gumagalaw kahit walang hangin. Para bang ang kalikasan ay nagmamasid at sumusubok sa kanya. Sa isang bahagi ng gubat, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Sa pagtingin niya sa paligid, ang mga puno ay tila umiikot. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa gitna na siya ng isang bilog na lugar sa gubat, isang sagradong pulongan. Kaluluwa ng gubat, ang bantay isang nilalang na kalahating hayop, kalahating tao ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata nito'y kulay gintong berde, at may mahahabang kuko na tila yari sa kahoy. Ako si Anito Banuang, ang tagapangalaga ng kaluluwa ng gubat. Ipinakita ni Miguel ang kanyang amuleto bilang tanda ng kanyang layunin. Hinahanap ko ang aklat ng lihim. Kailangan ko itong mabasa upang malaman kung paano maililigtas ang baryo. Marami nang sumubok. Lahat ay nabigo. Ang aklat ay hindi basta binabasa. Ito ay ipinapakita lamang sa mga may dalisay na layunin. Hinawakan ng Anito ang kanyang noo, at tila bumaha sa isipan ni Miguel ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang pagkamatay ng kanyang lolo, ang gabi ng bagyo, ang pagkawala ng journal na minsan ay tinago sa ilalim ng kama. Ang lahat ng iyon ay may kahulugan pala. Mga tinig ng nakaraan sa isang iglap, nakita niya ang imahe ng kanyang lolo Simeon na kausap ang isang matandang babae sa gitna ng kagubatan. May iniaabot ito, isang makapal na aklat na may selyong itim na apoy. Ito pala ang aklat ng lihim. Kung sakaling bumalik ang panganib, ibalik ito sa lugar kung saan ito isinulat, ang puso ng San Ramon. Pagbalik ng ulirat ni Miguel, may inabot sa kanyang kahoy na kahon ng Anito. Ito ang susi. Ngunit sa pagbubukas mo ng aklat, isang bahagi ng iyong kaluluwa ang mawawala. Ang kapalit ay alaala, alaalang hindi mo na kailanman maaalala muli. Paglalakbay sa ulo ng batis ayon sa Anito, matatagpuan ang aklat sa ulo ng batis, isang sagradong kuweba sa dulo ng kagubatan. Ngunit ito ay binabantayan ng mga anino ng nakaraan, mga espiritong hindi matahimik, mga dating tao ng San Ramon na naging nilalang matapos malason ng kasinungalingan. Habang binabaybay ni Miguel ang makitid na daan, marami siyang napansing simbolo, mga ukit sa bato ng mga mata, ahas, araw, at bituin. Bawat ukit ay may kahulugan, at isa sa mga ito ang tumugma sa tatoo sa kanyang kaliwang braso, isang marka na mula pa noong siya ay ipinanganak. Kaya pala ako ang tinawag di. Pagsubok ng anino pagdating niya sa kuweba, sinalubong siya ng 3 anino, isang babae na umiiyak ng dugo, isang batang nakatalikod, at isang lalaking may hawak na itak. Ano ang halaga ng katotohanan kung kapalit ay alaala ng taong mahal mo? Isa-isa siyang tinanong ng mga anino. At sa bawat tanong, isang alaala ang unti-unting binubura sa kanyang isipan, ang kanyang unang araw sa paaralan, ang tunog ng boses ng kanyang lolo, at ang alaala ng kanyang ina. Ngunit sa kabila nito, tinuloy pa rin ni Miguel ang paglalakad. Ang aklat sa dulo ng kuweba, natagpuan niya ang isang pedestal na gawa sa purong bato. Nakatayo rito ang aklat ng lihim. Ang balat nito ay parang gawa sa pinatuyong dahon, at may mga letra sa sinaunang baybayin. Pagbukas niya nito, nagsimulang sumingaw ang liwanag mula sa loob ng aklat. Daan-daang salita ang tila lumilipad mula rito, at sa isang saglit, parang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang buong kasaysayan ng baryo, na ang San Ramon ay minsang pugad ng mga espiritong nagkatawang tao. Na ito ay itinayo hindi para sa mga tao, kundi upang itago ang isang piraso ng sipintuan ng daigdig. Na ang kanyang pamilya ay mga tagapag-ingat, hindi ng lupa, kundi ng lihim. Pagkawala ng alaala sa huling pahina ng aklat ay nakasulat, kapag alam mo na ang lahat, ikaw ay mag-umpisa muli bilang bagong ikaw.
Biglang parang umikot ang paligid. Nakalimutan niya kung ano ang pangalan ng kanyang ina. Hindi na rin niya matandaan kung ano ang paborito niyang pagkain. Ngunit alam niyang kailangan ito upang mapanatiling ligtas ang San Ramon. Paglabas sa kuweba, bitbit ang aklat at ang bagong pananaw, bumalik siya sa baryo. Hinintay siya ng matandang datu, ang batang babae, at ang ilan pang mga nilalang na ngayon ay tila kakampi na. Nasa iyo na ang lihim. Simula na ng pagbabalik, mga bagong kakampi, bumalik si Miguel sa baryo ng San Ramon, bitbit ang aklat ng lihim. Wala na ang dating takot sa kanyang mata, ang dati baguhang dayo ay isa ng tagapag-ingat ng isang masalimuot na lihim. Ngunit kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang paggalaw ng mga puwersang matagal nang natutulog. Muling tumunog ang kampana. Muli, ngunit hindi na may babala, kundi may pahiwatig ng isang huling pagbubunyag. Pagbubukas ng pintuan sa pagbukas ng aklat ng lihim sa gitna ng kapilya, nagsimulang kumulo ang hangin. Ang lupa ay umuga, at ang liwanag mula sa buwan ay naging kulay dilaw na ginto. Sa mga pahina ng aklat, nakita niya ang huling bahagi ng kasaysayan ng San Ramon. Ayon sa kasulatan, sa ilalim ng lupa ng San Ramon ay nakabaon ang isang pintuan, isang gateway patungo sa pagitan ng daigdig ng tao at mundo ng mga anino. Ito ang dahilan kung bakit binabantayan ang baryo, kung bakit may mga nilalang na hindi umaalis. At ngayon, ang pintuan ay muling nagbubukas. Ang pagdating ng mga nilalang ilang oras matapos mabuksan ang aklat, unti-unting bumalik ang mga aninong dating naglahong parang usok. Ngunit hindi na sila kasing itim o kasing lupit ng dati. Ang kanilang mga anyo ay tila humuhugis sa mga taong dati nilang pagkatao, mga nawawalang ninuno, mga batang inalay, mga nilalang na minsang ginamit sa ritual. Lumalabas sila mula sa mga anino ng punong kahoy, sa balon ng kapilya, sa bitak ng lupa. Miguel, ang pagbubukas ng pintuan ay nangangahulugang dapat mo ring isara ito. Ngunit hindi sa paraan ng dahas. Alamat ng pintuan na ipaliwanag ng isang matandang tagapagsalaysay sa baryo, isa sa mga naligtas mula sa katandaan sa loob ng San Ramon, ang tunay na pinagmulan ng pintuan. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na espiritu, liwanag, lilim, at lupa. Si liwanag ang tagapagtanggol ng mga tao, si lilim ang tagapagtanggol ng mga nilalang, at si lupa ang tagapamagitan. Ngunit nagkaroon ng alitan. Si lilim ay gustong bigyan ng kapantay na karapatan ang mga nilalang, habang si liwanag ay nais panatilihing hiwalay ang mundo ng tao. Sa kanilang pagtatalo, pumutok ang isang digmaan sa langit, at nahulog sa lupa ang isang piraso ng kanilang lakas, ang pintuan. Itinayo ang San Ramon upang tabunan ito. At bawat henerasyon, may tagapagbantay upang matiyak na hindi ito mabubuksan. Ang gampanin ni Miguel ngayong ang pintuan ay nagising, si Miguel ay kailangang mamili, isara ang pintuan, ngunit kapalit nito ay ang pagkasira ng baryo. Maliligtas ang daigdig ng tao, ngunit mabubura sa mapa ang San Ramon. Panatilihing bukas ang pintuan, ngunit kailangan niyang magsilbing tulay ng dalawang mundo. Kailangan niyang manatili habang buhay sa gitna ng dalawa. Ang mga nilalang ay naglapitan sa kanya, bawat isa ay may sariling panig. Ang mga matatanda ng baryo ay nananawagan ng pagtatapos. Ang mga espiritu naman ay humihingi ng pagkilala. Ang huling ritual sa tuktok ng bundok, kung saan naroroon ang pinakamatandang puno ng San Ramon, itinayo ang isang bilog ng kapayapaan, isang sagradong lugar na minsan na ring ginamit ng lolo ni Miguel upang patahimikin ang galit ng mga nilalang. Dito ginanap ang huling ritual. Bawat nilalang ay kinatawan. Bawat tao ay dumalo. Dinala ni Miguel ang aklat ng lihim, at mula rito ay binikas niya ang pangakong ginto, isang orasyon ng pagkilala, hindi ng pagtataboy. Mula ngayon, ang liwanag at lilim ay hindi na magkaaway, kundi magkabilang bahagi ng isang katawan. Ako ang magiging tulay. Pagkatapos ng orasyon, bumukas ang lupa sa gitna ng bilog.
Mula rito ay lumitaw ang mismong pintuan, hindi ito gawa sa bakal o kahoy, kundi ng liwanag at usok, hugis bilog na tila mata ng mundo. Katapusan ng lumang mundo sa harap ng lahat, pinili ni Miguel na manatili. Ang pintuan ay hindi na isinara, ngunit pinasok niya ito upang maging tagapamagitan ng dalawang mundo. Pagpasok niya, unti-unting nawala ang liwanag, at sa baryo, bumalik ang katahimikan. Hindi na siya muling nakita. Ngunit ang mga nilalang ay hindi na nagbalik upang manakot. Ang mga bata ay muling nakapaglaro sa labas. Ang mga matatanda ay muling nagtanim sa kanilang bakuran. Ang baryo ng San Ramon ay muling naging buhay. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, may ilang nakakakita ng isang aninong nakaupo sa tuktok ng kapilya, nakamasid, tahimik, ngunit mapayapa. Ilang taon na ang lumipas mula nang mawala si Miguel sa harap ng pintuan, at muling tumahimik ang baryo ng San Ramon. Para sa karamihan, ito ay tila isang alamat na lamang. Ngunit para sa mga tunay na nakasaksi, si Miguel ay hindi na lamang isang tao, siya na ngayon ang tagapamagitan, ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang huling bahagi ng kwentong ito ay hindi na tungkol sa digmaan, sa lihim, o sa mga halimaw. Ito ay kwento ng isang kaluluwang piniling mawala para sa kapayapaan ng lahat. Mga pagbabago sa baryo, unti-unting lumago ang San Ramon. Muling bumalik ang mga tao mula sa ibang bayan, dala ang kanilang mga pamilya. Ang mga dating abandonadong bahay ay naayos. Ang kapilya ay muling binuksan at ginawa ng simbahan ng liwanag at lilim, isang banal na lugar kung saan hindi pinipili kung tao o nilalang ang pupunta. May bagong alituntunin ang baryo, walang nilalang ang dapat hatulan sa itsura. Lahat ay may karapatang mamuhay sa ilalim ng isang araw. Pero sa kabila ng pag-unlad, may mga gabi pa rin na tila humihinto ang oras, mga gabing tahimik ang hangin, at walang kahol ng aso. Sa mga panahong ito, sinasabi ng matatanda na dumadalaw ang kaluluwa ni Miguel. Ang sulyap sa kabilang mundo, isang gabi ng undas, habang ang buong baryo ay naglalagay ng kandila para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, may batang babae, si Alina, apo ng matandang tagapagkwento, ang napalayo sa gitna ng kagubatan. Habang nilalakad niya ang daan pabalik, may nakita siyang aninong nakatayo sa ilalim ng isang punong mangga. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa anyo nito. Huwag kang matakot, Alina. Malapit ka nang makakita ng higit sa mata. Ilang saglit pa, nagliwanag ang paligid, at sa harap ng bata ay bumukas ang maliit na pintuang yari sa usok at liwanag, katulad ng inilarawan ng kanyang lola. Ngunit bago siya makapasok, lumitaw ang matandang babae at sabay hila sa kanya. Hindi pa oras mo. Ngunit alam mong totoo na siya. Baliktanaw mula sa mismong mundo ng pagitan, si Miguel ay nakatingin sa baryo. Sa loob ng kalagitnaan, isang walang oras, walang direksyong dimensyon, nandoon siya. Hindi na siya ganap na tao, hindi rin ganap na nilalang. Ngunit sa kanyang puso ay naroon pa rin ang alaala ng baryo, ng kanyang pamilya, at ng kanyang layunin. Sa kanyang paligid, daan-daang nilalang ang dumarating at umaalis. Ang iba'y galit, ang iba'y takot, ngunit marami na ngayong payapa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mundo ng anino ay natutong makipag-ugnayan, hindi makipaglaban. Pagbisita ng luma isang araw, habang nakaupo si Miguel sa gilid ng walang hanggang lawa sa kalagitnaan, lumapit ang isang matandang lalaki. Ito ay si Simeon, ang kanyang lolo. Ngunit hindi ito anyong tao. Isa na rin itong nilalang, ngunit ang kanyang mata ay puno ng pagmamalaki. Miguel, hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa kasaysayan ng ating lahi. Ginawa mo ang hindi nagawa ng marami, ang piliin ang kapayapaan, kahit ang kapalit ay sarili mong pagkatao. Sabay silang tumawa, at sa oras na iyon, parang bumalik ang alaala ni Miguel, ang bahay nila noon, ang pagsasama nila ng kanyang lolo, ang mga gabing magkayakap sila sa takot tuwing umuulan.
Ang huling sulat habang ang baryo ng San Ramon ay patuloy na namumuhay sa bagong kapayapaan, isang lihim na silid ang natagpuan sa ilalim ng kapilya. Dito, sa isang kahon na yari sa kahoy ng lumang puno, natagpuan ng isang sulat. Kung ito'y nabasa mo na, malamang ay hindi na ako kabilang sa mundong inyong ginagalawan. Ngunit ang puso ko ay naririto pa rin. Ang baryong ito ay naging tahanan ko hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil sa pagkakaiba. Sa pagitan ng liwanag at dilim, doon ako lumago. Pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang pagbabantay. Ang mundong ito ay marupok. At ang tunay na kalaban ay ang limot. Nilagdaan ito ng Isla Miguel San Luis. Pagtatapos ng alamat sa kasalukuyan, ang San Ramon ay tinatawag na baryong tagapamagitan. Maraming hindi naniniwala sa alamat nito. Ngunit sa tuwing may bata na itinuturo ang langit at nagsasabing, Lolo Miguel yon, o bigla na lang napapatahimik ang mga matatanda. Ang kwento ng isang nawawalang baryo sa Antique ay hindi na lamang urban legend. Ito ay naging bahagi na ng kultura, ng kasaysayan, at ng diwa ng pagkakaisa ng dalawang mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang kaluluwang nagbantay, nagtiis, at nagbigay ng lahat para sa kapayapaan. Siya si Miguel ang tagapamagitan.